Pakinggan po ninyo itong tugon, sagot ni Rodrigo Duterte, dating Pangulo, dito sa mga balitang warrant of arrest at sa kanya daw patong-patong na mga kaso na kanyang kinakaharap ngayon. Dito pakinggan natin sandali kung ano kanya sinasabi. Okay? Online na naroon na raw siya. May pag-amin pa itong mama eh. Mamin. Nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Yeah, no? Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga Kaya no, nagmura pa. ano man ang kasalanan ko. Ayan, no? Ako'y laro yung ito ganito na lang. O sa ito. Assuming na totoo. Ayan, no? Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Ayun. Para sa sarili ko? Parang pag-amin niya. Kung totoo daw. Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? Handa raw siyang magpahuli. Ayan, no? Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. Hulihin tayo, kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo. Ayan, nanghingi pa. $5. Unang hingi pa ng pera. Para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento. Katabi ni Rizal. Ano, bayani ka? Si Rizal may hawak na libro eh. Akin, Baril. Ayun. Si Atty. Cristina Kanya raw Conti, ganon. ang ICC Assistant to Counsel na humaling sa ICC na imbestigahan ng Duterte drug war, sinabing naghihintay pa raw sila ng kumpirmasyon mula sa ICC kung may warrant na nga o naipadala na ito sa ating gobyerno. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz, handa ang gobyerno sakaling may inilabas ngang arrest warrant para sa dating Pangulo. Paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, wala pang kumpirmasyong may nilabas ng arrest warrant. Pero kapag humingi raw ng tulong ang Interpol, kailangan daw sumunod ng Pilipinas. Ayun na. Wala pa rin impormasyon ng PNP sa ICC warrant at House Quad Committee na nag-iimbestiga sa drug war. Gayon din ang Office of the Solicitor General na ipinaubaya na rin sa DFA ang pagsagot sa issue. Tinawag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na fake news ang pagtakas daw ni Duterte sa Hong Kong. Para sa GMA Integrated News. Thank you. Thank you sa GMA News, isa sa mga lehitimong news organization dito sa ating bansa. Ayun, so malinaw. Parang nakadirig yung sinabi ni Duterte. Nanghihingi na siya ng at least $5 daw. Contribution daw, pagpagawa daw ng monumento katabi ni Jose Rizal. Si Rizal daw ang hawak libro, ang kanya raw ganyan. Ayaw ko anong tingin nyo doon, kung anong ibig sabihin nun. Okay? At inamin niya, patong-patong kanyang kaso. Aminado naman talaga si Digong na alam niya na marami talaga siyang kaso. Kasi alam niya naman na marami siyang nilabag na batas noong siya ang presidente. Kaya hindi po mahirap kay Digong tanggapin ang kanyang sasapitin na siya po ay maaaring madampot makulong ng matagal dahil po sa kanyang mga kakaharaping kaso sa loob ng Pilipinas at sa labas sa ICC. Pero alam nyo, as of now, katulad ng sinabi ko kayo noong umaga pa, na wala pang malinaw doon sa warrant of arrest talaga eh. Pero ngayon, dalawa ho kasi yung pwedeng mangyari. Warrant of arrest galing sa ICC o warrant of arrest galing sa Philippine Court o Philippine Government. Ayun po yung ating alamin kung ano. Kasi kung yung mga gunita, merong inciting to sedition at iba pang kaso. Kaya sabi nga niya, patong-patong ngayong kaso. Alam ni Duterte, patong-patong talaga ang kanyang kaso at lahat yan may pagkakulong. Yung crime against humanity, talagang kulong yun sa ICC habang nagkakaroon ng trial. Pag napatunayan siya, kulong talaga siya. Pag hindi, papakawalan siya. Ganun naman talaga. Non-bailable po kasi yung kaso.
So pag nahuli siya, talaga nakakulong. Dito sa atin, yung inciting to sedition at iba, alam ko yung ibang mga kaso niya available maliban kung mayroon pang ibang kaso. So dalawa yung warrant na pwedeng lumabas. Kung ano man yan, nandito na ba o wala pa yung sa ICC. Or yung mga warrant na galing mismo sa Philippine authorities kasi nga may mga kasong nakapending na at alam niya ng Campo Duterte. So yun po yun. So, ang nagpapanik lang naman dito yung mga supporters at followers. Ito kasi hindi nila alam na yung rule of law. Ang alam nila, si Duterte hindi pwedeng kasuhan. Si Duterte malakas. Si Duterte, ang dating nila, above the law. Hindi pwede. Alam ni Duterte na hindi siya above the law. No one is above the law. Alam niya yan. Abogado yan Okay? Yun lang kanyang mga followers at saka yung mga ibang vlogger dyan na hindi nakakaintindi ng rule of law. Kung magsasalita sila at magtanggol ganun-ganun na lang, puro panlilin lang yon. Ang batas ay batas. Ang warrant of arrest hindi pwedeng pigilan kahit sino. Kahit korte, hindi pwedeng pigilan yan. Ang makakapagbalik lang o makakapagbaliwala sa warrant of arrest ay yung judge o yung korte na nag-iso niyan. Hindi yan pwedeng pakialaman ng ibang korte. Hindi pwedeng pakialaman yan ng ibang hukom, kung ano man tawag. Wala. Kahit ang executive department, ang mga legislator, ang office of the president, at ang mga legislator, Congress at Senate, hindi makikialam at walang pakialam sa court order. Ang court order hindi pwedeng mabali sa pagmumura, sa pananakot, panlilinlang, o fake news. Never. Huwag niyong paniwalaan niya. So kung meron, abangan natin. Pero iba yun, may nakita nyo. Ganun pa rin ang style ng pananalita ni Duterte. At hindi pa rin mawala na meron pa rin nagtitilian at nagpapalakpakan kapag nagmumura. Yan ang hindi ko maintindihan sa mga Pilipino. Minumura na kayo, palakpakan pa kayo. Minumura na kayo, tawanan pa kayo. Kaya siguro ganyan ang buhay nyo kasi pumapayag kayo na ilang dekada na kayong minumura. Ako hindi na ako papayag dyan. Kaya nga iniwanan ko na siya. Kaya sinuportahan ko lang si Duterte nung siya ay kumakandidato at ng presidente. After noon, hindi na. Kasi wala siyang pagbabago. Hindi sa tumulong sa kasalukuyang gobyerno. Dapat kasi ang naunang tumutulong sa gobyerno ay yung mga outgoing president o hindi na presidente. Like Duterte. Di ba? Paano nga po tutulong si Digong sa ating gobyerno? Nabuking po na meron pong anomalya sa Pogo. Merong naging mayor na Chekwa. At meron pong mga kung ano pa na mga ebidensya ngayon na naglalabasan na si Digong ay hindi po isang magaling na presidente bagkus binaon tayo sa utang. Di ba? Naglalabasan mga ghost student nung panahon niya at ngayon panahon ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary, bumabagsak ang tulay. Di ba? Alam niyo po, napakarami pong katarantaduan ni Digong. Kaya ayaw niya kay PBBM. Bakit? Kasi si PBBM patas. Akala kasi ni Digong, mauuto niya si PBBM, mahahawakan nila sa leeg. Nagkakamali po. Kita nyo si Gloria Macapagal-Arroyo, tahimik na. Si Erap Estrada, tahimik na. Ganun dapat. Kasi, nire-respeto nila ang batas at saka yung nakaupong Pangulo at yung mga naghalal sa Pangulo. Dapat ganun. Sa buong mundo, anumang sistema ng gobyerno, federal, parliamentary, or presidential o namang klaseng gobyerno, pagkatapos na bumaba sa pwesto yung kanilang king, presidente o prime minister, tahimik na yun. Sinusuportahan na lang yung incumbent government o pumalit sa kanila. Dito lang naman sa atin, hindi ganun From day one, bumanat na ng bumanat si Duterte. Puro personal, puro pagpabagsak. Paghikayat sa mga Pilipino para siraan ang gobyerno. Yan na kailang ginawa. Kaya nga hindi ko maintindihan kung anong pinanguhugutan Tapos ng kasuhan, dahil sa kanyang mga pinagawa, ang sasabihin ng mga kanyang mga mababaw ang kaligayahan, harassment, pananakot, martial law, dictatorship, at kung ano ng mga paratang kalokohan. Wala kayo nito. Nung kayo ang bumabati ko sa gobyerno, parang okay lang. Kayo ang nambabastos kay Pangulong Marcos at sa mga Pilipino, okay lang. Nung kayo ay babalikan dahil ipinapatupad ang batas kasi ang policy ng gobyernong ito, rule of law. Imbestigahan, pag may ebidensya, kasuhan. Then, korte ang magliti sa korte at korte ang magsasabi kung ano ang kaparusahan. Yun ang rule of law. Hindi kasi sila sanay sa rule of law
Puro tukhang double barrel ang kailang ginawa sa isang dekada o 6 na taon. O, maling-mali yung kaya kayo kinakasuhan. So ano ngayon ang problema nyo? Sino ngayon nakakaintindi na at hindi ng tamang proseso? Aba, di ba? Ang channel na ito ay nakakaintindi ng proseso. Ang hindi nakakaintindi, siguro DDS lang. Siguro saradong isip nyo dahil kayo nalin lang, nabudol, nagpagamit sa mga ampiling above the law. Ampiling sila ang Pangulo. Never mangyari yan. May batas. Law is law. Diba? Yun po yun. Please like and share ng video ito. Abogado pa yan si Digong, di ba? Siya ang mas nakakaalam kung labag sa batas o hindi ang kanyang ginagawa. Pero, di ba, baliwala sa kanya noong siya ang presidente. Wala nga pakialam yan sa human rights, di ba? Binigyan nga lamang ng piso na budget ang human rights. Naalala nyo ba yun? Kaya ngayon, sinisingil na si Digong ng kanyang mga ginawa. Siyempre, lahat ng mga ginawa natin in the past, may consequence yan. Diba, hindi pwedeng wala pong kabayaran ang mga ginagawa natin na kabulastugan dito sa ating mundo. So ngayon, eto na yun. Dumating na ang paniningil kay Digong at siya po ay pinapagbayad na sa kanyang mga masasamang ginawa noong siya ang presidente. Diba? Kaya po, alam nyo, nung kahapon sa vlog ko din, ay nabanggit ko, nakakahiya kay Jose Rizal na itatabi ng mga supporter si Digong doon sa Luneta, doon sa monumento ni Rizal. Nakakahiya. Kasi napakarami na pong mga presidente ang nagdaan, hindi po itinabi kay Jose Rizal. Si Digong lamang ang nag-iisa na presidente na nagsabi na paggawaan siya ng monumento katabi ni Rizal. Si Rizal po ay bayani. Malaki ang ambag nito sa ating bayan. Isa siya sa mga bayani na naging dahilan kung bakit po nakuha natin ang ating kasarinlan mula sa mga mananakop na Kastila. Marami rin pong mga bayani ang marami ang nagawa, contribution para po makamit natin ang ating kalayaan. Pero hindi po ito itinabi kay Rizal. Kung maalala natin, di ba, meron pong monumento si Andres Bonifacio diyan sa Caloocan. Kaya nga po tinawag na monumento. Yung nandun sa circle, yan po ay mga sagradong lugar para sa ating mga bayani. Pero kay Digong, isang kalokohan to. Ginagamit niya sa kanyang mga public stunts para makakuha ng simpatya at makapagpatawa. Diba? Doon pa lang po medyo foul na eh. Kitang-kita natin kung gaano kagarapal si Digong kung humarap po sa taong bayan. Kayang-kaya niyang linlangin ang mga manonood niya. Kayang-kaya niyang gaguhin ang kahit sino basta nakaharap sa kanya ang camera. Diba? Kaya po, diba? Yan si Digong. Pero hindi po papayag ang mga Pilipino na gawan ito ng monumento katabi ng kahit man lang isang bayani. Hindi papayag siguro. Pero siguro, baka doon sa Davao, pagawaan siya ng monumento, okay lang yun. Doon sa Davao, yun naman talaga ang kanyang home base. Diba? Siguro okay lang doon. Pagawaan siya ng monumento doon. Kahit yung kasing laki ng rebulto, yung nakita ko, mayroong bagong gawa dyan sa Makati ba yun? Tagig, napakalaki. Kahit lampas pa sa 10-story building ang maging rebulto ni Digong, walang problema. Pagawan nila kagad ng rebulto, di ba? Pero kung itatabi kay Rizal, di ba? Kahit nasabihin mong biro, huwag mong gawing biro. Kasi yung si Jose Rizal, pinagtanggol niyan ang ating bayan gamit ang kanyang panunulat. Hindi presidente si Jose Rizal, simpleng mamamayan lamang siya. Pero nakipaglaban siya gamit ang pluma, gamit lamang ang tinta. Pero si Digong na naturingan na po nating presidente, naturingan na nating pinakamalakas, pinaka-powerful na tao sa buong Pilipinas noong time na yun, hindi po niya nagawang ipagtanggol ang ating soberenya.
bagkus pinabayaan niya lang sa mga tsekwa. At nakakahiya rin po yata na itatabi mo ang isang tao na nag-utos ng napakadelikado sa kanyang mga tauhan, kaya po nagkaroon ng EJK. Nagkaroon ng napakaraming gurguran, nagkaroon ng napakaraming krimen dahil po sa ginawa niya. At ang gumagawa pa ng krimen noong panahon niya, kanyang mga tauhan, mga lespo. Diba kaya po, eto pong si Digong, hindi na ito dapat hindi na to dapat pinagsasalita sa totoo lang sa harapan ng taong bayan. Naalala ninyo, umattend siya ng hearing sa Quadcom. Di ba sa halip na malinis niya ang kanyang pangalan, lalo pa siyang nadiin. Nagkaroon siya ng extrajudicial confession. At inaako niya daw ang lahat ng mga kasalanan ng mga gumawa ng kanyang utos. Di ba? Pati yung reward system nga, di ba po? Kaya alam nyo, napaka saklap lang talaga nang nangyari sa pamumuno ni PBBM, na kung sino pa yung ex-president na alam kung ano ang hirap ng isang presidente, kung alam ni Digong ex-president na nararanasan niya ang nararanasan din ni PBBM ngayon. Diba, siya dapat ang unang-una na nakasuporta diyan. Kita niyo, tama yung sinabi ni Sir Mike Abe, Gloria, diba, si Erap, si Pinoy, si FBR, nung mga panahon na sila yung mga naging ex-president na tahimik Diba, hindi naman kuda ng kuda, banat ng banat sa present na presidente. Bukod tangi si Digong lamang ang ganyan. Na akala natin, tinatawag nating Tatay Digong. Akala natin, kagalang-galang, respetado. Tatay nga, di ba? Pag sinabi nating tatay, ang isang tao na hindi naman natin tatay, ibig sabihin mataas ang respeto natin dyan. Dahil akala natin, mabuting tao to. Pero yung pala hindi Pinapahamak pa ang mga Pilipino. Siya pala ang magiging dahilan kung bakit mahal ang mga bilihin. Siya pala ang mga dahilan kung bakit gumuguho ang mga tulay. Siya pala ang dahilan kung bakit wala na tayong mga isla dyan po sa West Philippine Sea. Siya pala ang dahilan kung bakit baon tayo sa utang. Yan po ang tinatawag nating Tatay Digong noon. Nakakasuka sa totoo lang. Tinatawag natin siyang tatay pero hindi siya nagpakaama sa atin. Akala lang natin tatay natin siya. Diba? Kaya yung sa mga hanggang ngayon po nabubulag sa paghanga kay Digong, nabubulag sa pagrespeto, buhay niyo yan, okay lang, gawin niyo yan. Magpakaengot kayo diyan sa pagtawag sa kanya ng tatay, paghiyaw, pagsuporta. Pero marami na po kaming nakaisip na hindi po talaga yan dapat tawaging tatay dahil unang-una wala pong ama na iiwanan niya ang kanyang mga anak na baon sa utang. Kung maaari nga yung mga tatay, mga nagpapaalam na, mga malapit nang mawala sa mundo. 'Di ba, mga gusto nga niyan maayos ang buhay ng kanyang mga anak. Maayos. May kakainin, may titirahan. Ang gusto niya kapag mawawala na siya sa mundo, maayos na buhay ng kanyang pamilya. Pero si Digong, sinigurado ni Digong na maganda muna ang buhay ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kaalyado, ng kanyang mga cronies, bago tayo na taong bayan na nagluklok sa kanya. So, karapat dapat ba talagang tawaging tatay yan?
binaon tayo sa utang na hanggang ngayon tayo ay nagdurusa sa pagbabayad. Ay nako. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you po sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. Please support Sir Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. At maraming salamat po sa lahat ng inyong pagsuporta dito sa aking channel. Thank you po sa lahat ng ating mga subscriber. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.